Maayong hapon, sa tanan, ug happy 48th wedding anniversary ng boy, ng Mer. Ako, willing gid kay ko magbitbit og bag ba sa panagkadako. Ang problema kay wala may travel. So, na may mga bag diha, willing kay ko ana. Ay, salamat sa Ginoo ana nga panalangin na kitay kauban dinhi igsuon nga ana niya nga testimony sa grasya sa Ginoo sa ilang nga kaminyoon. And so with the rest of the testimonies nga atong nadunggan ug atong daig ang Ginoo. Let's open our Bibles, Exodus 33. Exodus chapter 33. Atong tan-awon dinhi sa Old Testament nga text. I know and I think murag nakawali ko ani sa New Testament text the distinguishing mark of God's people. Ang timailhan nga naghimo kanato nga lahi isip mga anak sa Ginoo, katawhan sa Ginoo. Exodus 33 12 to 17 ang ato ang mga bersikulo nga doon na pa'y uban nga ato niyang i-quote. Akong basahon, and Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, and Moses said unto God, If thy presence go not with me, carry us not up hence. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. Verse 17, And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Ginoo, salamat kaayo sa panahon nga kami makapamalandong sa imong pulong. Ihatag ka namo Ginoo ang among gikinahanglan nga panabot ug tamong kasing-kasing masudlan sa mga pagpahinumdom, pagbadlong o paglig-on Ginoo diha sa amuang pag-alagad kanimo ug sa among pagkinabuhi isip imong mga katawhan. Sa among pagpadayon, bati namo Ginoo ang imong pagpanglihok amahan ug nga panalangin ni among mga kasing-kasing sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kada butang mga igsoon nga atong ginahimo aduna gid kitay handom nga tungod o pinaagi ani nga butang main-ani ko. Epekto siya sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao, and usa ka motivation o usa ka inspiration nganong excited kita, nganong kursunada kita og determinado nato buhaton kung unsa ang sa atong nahuna-hunaan nga importante natong buhaton para maabot, mahuman, ug mahitabo ka na siya nga butang. Sa matag dalanan pod nga atong ginasubay, na kay mga project sa imong kinabuhi, na kay mga plano, handom, na kay usa ka dalan nga ginasubay nga imong gituohan nga kini nga dalan, kini nga paglakaw, magdala ni nako ngadto sa ana nga butang. And of course, it is obvious nga atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga hapon, maybe nagtag-antag na ikaw na nasa mong nahuna. It has something to do with the people of God, the Israelites,
They exit from that gate of the palace or from the gate of that city, and then sa ilang pagpanaw padulong dito sa Red Sea, unya ang pagpanaw nila dito sa ugang yuta, nagtabok sila sa Red Sea, and then pagabot sa Pikastampi, nagbaktas na po sila, naglakaw na po sila, niagi sila ng mga lugar, unya nakaabot din sila sa Mount Sinai. Okay? Mount Sinai. Ang ilang hunahuna, sumala sa ilang pagkahibalo, kung unsa ang naa dito sa unahan, naghatag sa ila og excitement, naghatag sila og thrill, naghatag sila og spirit of being determined. Ngayon pa nako last time sa atong gisgutan, the Exodus, the great Exodus, kada na lingkod, gawin na po sila. Kung move on na po sila, asa na po sila padulong. Kung nag-count sila distance, nagadool sila ni atong saad sa Ginoo nga yuta. Ang ilang pagbiyahe mga igsoon ato kining bahin-bahinon sa tulo. From Ramesses to Mount Sinai. From Mount Sinai to Jordan River. And then from Jordan River to the land of milk and honey. Mga tulo ka mga stages ilang journey. From Ramesses through to Mount Sinai, very obvious and fair observation atong kuhaon mga igsoon, they reached that mountain because God was with them. Amen? Ila itong naabot dito. Bisan pa man sa ilang mga pagbagulbol, pagkareklamador, o atong kuhaon ng pulong discontents. Diskontento sila sa klase sa pagpanaw. Diskontento sila sa mga naagian nila. Diskontento sila sa klase sa mga pahulayan. Diskontento sila sa ilang drop-off station. I mean, sa ilang pununganan. Itong panahon nga walay tubig, na tubig paitpod. Unya, sa pagkaon, daghan sila mga pagbagulbol. Dagang pagbagulbol. And yet, we know and we can read that they reached Mount Sinai. Because God was with them. Because God brought them there, not because, or not the golden calf. Okay, remember ninyo dito sa Mount Sinai, samtang si Moses dito sa bukid sa Sinai, nakigistorya sa Ginoo, naghulat kung kano sa mahuman ang 10 Commandments, igihatag sa Ginoo, nakadungog sila mga paghugyaw, mga pagkalipay, or parting down dito sa mga katawhan, and we know what happened. They, with joy or rejoicing, great rejoicing, ilang day celebrate ang ilahang pag-abot dito, ug nalain lang paminahon tungod kay si Aaron pagid ang nag-declare, behold the God, tanawa ang Dios nga nagdala kaninyo gikan sa Ehipto. And he was pointing to the golden calf. And God was very, very offended. God was very, very offended. And of course, Moses absorbed that offense, and the story tells us na pag-abot ni Moses sa kasuko, iyahang sa to gipulbos ang golden calf, unya ang powder iyang gipainom sa mga tao dito nga naghimo sa moong buhat. Akong basahon mga igsuon, mo niya ang mga nahitabo sa chapter 33. Verse 1, and the Lord said unto Moses, depart. So nag-stop sila sa Mount Sinai, and after sometimes days or weeks or months, ninyo ng Ginoo, okay Moses, go! Padayon naman sa iyong tanaw. Go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto a land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, unto thy seed will I give it. In verse 2, and I will send an angel before thee. And then, to cut the verse, for I will not go up
in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. Sige Moses, larga na mo. Padayon na mo dito sa yuta nga gisaad na ko sa inyong mga ginikanan. Dili ko mag-uban sa inyo ha. Okay? I will send an angel before thee because I will not go up in the midst of thee. Tungod kay kamo mga gahi ug ulo, mga unsay mga badlungon nga mga tao. Nya kung mag-uban ko sa inyoha nga inaana ang inyohang mga gabuhaton, basin kong mahurot kamo. Basin kong mga matay kamo. Okay, mo na ingon sa bersikulo. And when in verse 4, the people heard these evil tidings. Now, kailangan ito mga igsuon. Para sa mga katauhan, one good thing about them at this particular part of that journey, that every one of them perceived and believed that the absence of God is the presence of evil. Mahadlok sila. Dili nila makaya, di nila madawat nga ang Diyos di mag-uban sa ila. So, yun ang bersikulo. And when the people heard these evil tidings, they mourned. And no man did put on him his ornaments, because God told them, paghubo ka mo sa inyong mga gipangsuot, inyong mga outer garments, subuan ninyo, o paghulat ka mo, kung ano siya akong isulti sa inyo, siya buhaton ako sa inyo ha. Obviously, mga igsuon, kaninga declaration in verse 2. I will send an angel before thee, and I will not go with you. This declaration of God so affected the mind of the people. Nag-disturbo yun ilang mga huna-huna. They perceived that declaration as evil thing. Ug kanudi nga mga tao, di ni sila ang ilang tolerance sa evil, gamay kaayo. Di pa nalang yung makitaan nga gamay, di man mo gamay, pero kung atong basahan ilang kinabuhi paggawas nila sa Egypt, hantod na abot sila dito sa Jordan River, pila ka kapag bagulbol, pila ka kapag reklamo, nga maingon na lang sila nga mabalik sila sa Egypto. Ay mga tao, ilang tolerance sa discomforts, ang tolerance sa inconvenience, ang tolerance sa fear. Piting gamaya. And you know, again, in one way or the other, maybe or most probably, because they themselves experienced, sila mismo naka-experience kung unsa ang saving work, ang preserving work sa Ginoo gikan sa Egypt pa. Dito pa sa Egypt sa sulod, hangtod nga nagawa sila padulong sa Mount Sinai. So they realized that without God with them, they won't survive. And somehow, buhat na kabalo kung pila sa inyo ilaha ang nidati nini, that it is pointless. It is without sense to reach the land of promise without the one who promised it. Kinabuhi ba nga imong ginahandom, unya imo na yung maabot sa dito, and then sa before nimo i-occupy, na-realize nimo nga wala day dili mag-uban sa imo katong tawo nga naghatag anak tanan sa imo. So, siguro magunahuna ka nga, oh, it's fine, okay. Mag-enjoy ko dito. But the fact, this is the fact. I mean, why? Nga naman na di siya mag-uban. Kaya isang unahuna ka na consideration will snatch some of the thrill, we will snatch out some of the excitement, and it will cause disturbance in the minds of the people. Why? And again, we know the story. To Moses, balik kita sa Exodus chapter 3, when God talked to him about going back to Egypt,
One thing that finally gets the attention of the man. Sige mo to siya reklamo, sige siya escape, sige siya hatag rason, dili siya. And then, gisultihan siya in verse 12, chapter 3. And he said, no, in verse 11, let me read verse 11. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Moses knew that he is no good at all, okay, to carry such mission. And then in verse 12, God answered and said unto him, Certainly, I will be with you. Kani siyang napulong mga igsuon. Nagpahilam kang Moses. Kani nga pulong mga igsuon, naghatag kusog sa kasing-kasing ni Moses. God assured him, certainly, okay? Certainly, sa pagkasigurado yun, I will be with thee. And this shall be a token unto thee that I have sent thee. Monin timayhan Moses, nga ako nagpadala sa imuha, when thou hast brought forth the people out of Egypt, you shall serve God upon this mountain. So para kay Moses, gatindog siya dito, nagstay siya dito, na proof na niya, na hindi padalagin siya sa Ginoo tungod sa atong sitwasyon, naasa sa Mount Sinai. And then, iyang lingion sa likod, ingon siya nga, bisan unsa ri kalisod, bisan unsa kahadlok, bisan unsa ka bugat, kadako sa mga kahadlokanan nga mga pangitabo, as long as God is with you, it's fine. Na maglingi ba si Moses sa nang labay na? Plague, and to plague, the Red Sea, and all of the miracles that God showed them through His staff. Unya makaingon siya nga, dili gyud pwede nga dili maguban ang Dios sa ako. Tulki kung dili maguban ang Dios sa ako, una sa tanan, dili ko makaabot dinhi sa Sinai. Mga igsoon, asam ka gidalas ko sa Ginoo. Unsa man mga nagian nimo sa imong journey. Just a glimpse of insight sa atong experience as a Christian, sa pagkamatinamanon sa Ginoo, sa iyang saad, sa iyang pulong, asa man kagibutang sa Ginoo, unsa may mga buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa pinagahimo kanadto nga pagpanaw. Usa ka butang na atong dahigon ng Ginoo, His presence. Ang iyang pag-uban sa atoa. And this phrase in verse 12, and God was with him. God was with him. So akong i-share, dali rin mga igsuon, 3 thread of thoughts. Tahi-tahi ba nga mga huna-huna, and is in progression and is very dependent to each other. Mga pangunahuna, mga igsuon, importante, ug ato kayong tan-awon sa atong mga kinabuhi. Number 1, as long as they knew the governing ways of God and obey them, they will find favor in His eyes. Okay? Sugot na din Ingon ni Moses, verse 13 of chapter 33. Now therefore, I pray thee. Ingon mo sa Ginoo sa preceding verses, Moses, nakaila ko sa inyo by name, and I am with you, and you found favor in my sight. And in verse 13, ingon niya, now therefore, I pray thee, Lord, if I have found grace in thy sight, show me thy way. No, kulang pa. If I have found grace in thy sight, show me now your way. Unsang ginapangayo ni Moses? God's governing ways. Simply, that Moses, sa iyang gisulti, di pwede nga wala ang Ginoo.
Dili pwede nga magpanaw ta didto o magpanaw mo didto nga lahi ang nagagovern sa inyo o sa atoa. Dili ta makaabot didto. Show me now thy way, that I may know thee. Nakulangan pa gini si Moses pag ila sa mga buhat sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, sa himaya sa Ginoo, sa pagkamaayo sa Ginoo, that I may find grace in thy sight and consider that this nation is thy people. You see, Moses asking God to show to him his ways or his governing ways. In the other way, mao niya ang iyahang ipaabot. Okay? Representing the whole congregation. Lord, instruct us again. Lord, lead us again. Lord, be with us again. Come up into our needs again for God. Why again, again, and again? Because they failed God. There at Sinai. So sa ilang pagka-realize, kung nakasabot sila sa ilang pagkapakyas, ilang gihangyo ang Ginoo, instruksyon kami pag-usab. Ginoo, ilig kami pag-usab. Ginoo, ubani kami pag-usab. Ginoo, uban ka kanamo sa among taliwala para sa maayo. Verse 5 of chapter 33, For the Lord had said unto Moses, Say unto the children of Israel, You are a stiff-necked people. I will come up into the midst of thee in a moment and consume thee. Mga igsuon, kahadlukan kaayo siya nga butang, nga ang Ginoo uban kanato but not for good. It is a fearful thing to have the presence of God in our midst, in our life, in our heart, but not for good, but for judgment. Mga tao ka mo nga mga gahi o kasing-kasing. Kung mag-uban ko sa inyo ha, kadali ragyod kaayo mo, mahurot na mo. Therefore, now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee. For Moses, he longed to know more about God. Ingon ni Moses, that I may know thee. Show me thy way now, that I may know thee. Moses longed to experience more of God's favor, that I may find grace in thy sight. But for the nation of Israel, they needed a lasting act of mercy from God through their journey to the land of promise, not for their welfare, but for the welfare of the generation with which the land of promise be occupied and be enjoyed. It was God's loving kindness that brought them into the land of promise. It was God's mercy. So kung magunahuna kita, mamalandong kita, atong dahigo ng Ginoo, pinaagi o tungod niya ng istorya buhat niya sa ilang mga kinabuhi. Usa sa mga kinaiya sa Ginoo nga makita ato itong mga igsuon ang iyahang everlasting mercy. Nga taliwala sa inato ng mga kinaiya, gipakita nila sa Ginoo, still God made it happen. Towards good life and goodness, God gives the instructions. We are to follow and obey because this is the only means of getting into where God wants us to be in this lifetime. So natin ginahandom ng mga kinabuhi, natin ginahandom ng mga mahitabo sa atong ginapangbuhat, mga butang na maipikto sa ato nga maayo, ato ginalook forward, ginaampuan, ginapanganggi nato sa Ginoo. Listen. Towards that good life and goodness, God gives the instructions.
And we are to follow and obey because that is the only means of getting into where God wants us to be in this lifetime. If we will not obey and follow the instructions of God, we will not reach there. Mga igsuon. Nagunahuna kita sa atong talent and skill. Nagunahuna kita sa atong mga gunahuna nga inanak kita nga makaya nato unsa kaha mga pangandoy nato without God. Now, if we will give a word equivalent to occupying the promised land is satisfaction. Satisfaction. Ug nga naamang tayo mga ginapaning kamutan, na kita ginapaning kamutan mga igsuon. It doesn't mean how wide. It doesn't mean how fertile is the land. It doesn't mean how plenty of the vine grapes nga naa dito sa imuhang maangkon nga luna. Ang maghatag sa imong pagkalipay, ang maghatag sa imong satisfaction is the pleasure of the one who gives it. Ganahan ka mukaon sa lami kaayo nga cake, samtang gatanaw ka sa naong sa naghatag ng piting suko. Ganahan ka na? Yes, thank you. Dire ka ganun, di kang sumukaon. Lami kayo, pinaking nawit ng suko sa imo Pero kung normal na to siya, lami, siguro, regular lang taste, unsa na siya niya, naghatag sa imo, smiling kayo nga, lami kayo ba nga, malipay siya makakita sa imong nagkaon, kaglamian ka nga pupay, dugangan pa niyon sa pagkanindot nga ay satisfaction, sense of satisfaction at that particular moment. So, towards that good life and goodness, brothers and sisters in Christ, if we will not follow the instructions of God, we will not be satisfied. Di kita matagbaw. Ikaduha, as long as they were favorable. Number one, as long as they knew the governing ways of God and obeyed them, they will find favor in His eyes. Tagal nagpabuso Ginoo. Nakaroon, as long as they were favored or favorable in the sight of God, meaning, they are obedient, His presence will continue with them. Namunto problema nga nung di na mo ba ng Ginoo sa iya, padalan sila angel. Para magdala sa ito sa promised land, God withdrawn Himself from them because they are stiff-necked people, they are disobedient people, they are stubborn people. But as long as they were favorable in the sight of God, because they obey God, the presence of God will continue with them. In verse 16. For wherein shall it be known here, dito sa ilang lugar, sa Sinai, that I and thy people have found grace in thy sight. Kung saan mo na, may tabo na siya, na nakakita mig favor sa imo ang Ginoo. Di ba? Ma-prove na mo, makabalo ang mga tao nga nakakita mig pabor sa imo kung naakakauban sa amo. Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated or distinguished, I and thy people from all the people that are upon the face of the earth. So, as long as they are favorable, God will continue with them. My presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, in verse 15, carry us not up hence. Verse 16, ingon kanina sa Good News Bible na translation, how will anyone know that you are pleased with your people and with me if you do not go with us? Pangutana sa kagulin mga igsuon. Ato bang itaganod importansya ang pangunahuna, ang pagtanaw sa mga tao sa tua, na makita nila nga ang Ginoo nahimuot sa tua?
Nga imong paningkamutan ba nga buhaton ko na para makita sa mga tao nga mo nauna sila ug motuo sila nga ang Ginoo nahimuot sa ato. Your presence with us will distinguish us from any other people on earth. Ang imong presensya sa katimayan Ginoo nga ikaw maagid sa amoa. Ang imo ninyo mga katawhan. That is why Moses demanded for God's presence. Kung dili ka mo uban sa amo Ginoo, we will stay here. Why? Because God was in there. Diba? Na ang Ginoo sa Mount Sinai. Na ang glory sa Ginoo, na ang presence sa Ginoo. So, kung di ka mauban sa amoa, we will not move. Kaya nga naman magras-dawas ko dito, yung may nga naman ng mga taong laki, sa man sila. Asa man sila gikan, huwag makaila sa amoa. Pero kung mag-uban ka sa amoa, Ginoo, makabalo sila. Nga kami mga katawhan ni Jehovah o nga ikaw na akanamo. Moses said unto the Lord, see, in verse 12, chapter 33, see, thou sayest unto me, bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Kung dunay butang nga ginatipigan ni Moses, nga naghatag sa kumpiyansa, nga dili gid mawala ang presensya sa Ginoo sa iya ug sa ilaha, sukad pa nga magunahuna siya sa Egypt, walay lain kundi ang saad sa Ginoo nga siya magauban sa iyaha ug sa ilaha. And that was very personal and very sweet. That you claim a promise. And the claiming of that promise gives you strength. Strengthen your faith that God will do it. Number 3 and last. Number 1, as long as they knew the governing ways of God and obeyed them, they will find favor in His eyes. Ikaduha, as long as they were favorable in the sight of God or obedient, His presence will continue with them. Number 3 and last, as long as God's presence is with them, nindot ka mga igsoon, as long as God's presence is with them, no one could curse them. Look at your Bible. Numbers 23 verse 23. Numbers 23 verse 23. I think it's Good News Bible translation. Ingon ni Prophet Balaam, kani man yung panahon na ginakumbinsi siya ni King Balak na i-curse niya ang Israel. Ingon ni Prophet Balaam, there is no magic charm, there is no witchcraft that can be used against the nation of Israel. Walay magic, walay mga witchcraft o unsa pa nga buhat mga nga ginahimo sa mga daotang espiritu that can be used against the nation of Israel. Now, people will say about Israel, look what God has done. Di na makaya na. Kabalo sila, kung sa dihino, siguro silang kinabay from Egypt. Walay daot sa ila as long as God is with them. Now, this declaration was spoken by the prophet Balaam, confirming that God's presence was undeniably protecting Israel. Katong nakigira sila sa Amorites, katong gapadulong sa Jordan River, nadunggan sa mga naso dito nga naa sila, kung sila nahitabo. Nangatunaw ang kasing-kasing sa mga tao dito sa kahadlok. Kaya nakabalo sila sa fame sa Ginoo nga ilang Ginoo. May usa ka Kristohanon gid siya. I hope, pero naasay and I know kung seryoso kay sa ingon niya nga nagadto ko sa kalugar pastoro niya inanin-ani dito daghan kayo og mga binuang ba sa mga dautan. Unya, naman din nagsulti sa iyaha nga mo ni imong buhaton para nga di kanila mabinuangan. So, iya pong gibuhat daw. Kay, di daw siya makumpensa. So, nangatawa namin ito, nagunahuna mi.
Di magkumpiyansa. But you see, mga igsuon, it is so clear. As long as God is with us and for us, it is very important because ang presence sa Ginoo sa ilaha ani nga panahon could be for good and for evil. Mo nga di siya mauban sa ila because mauban sa ilang tunga, na sa tunga evil gyud para sa mga katawan because they disobeyed God. Now, as long as God is with us and for us, no power of darkness can harm us. Do you believe that? Walay maka-andog sa atoa nga gahom sa kangit-ngit. Mao na nga kung tinuod ka nga na-possess sa balaan ng Espiritu, there is no chance for the devil to possess you. Kung wala ito nagtuo nga naay na demon-possess nga Kristohanon. Numbers 23 verse 20, I have been instructed to bless, in ni Prophet Balaam. I have been instructed to bless, and when God blesses, I cannot call it back. Ingon ni Prophet Balaam. Pag ang Ginoo nagpanalangin, I cannot call it back. I cannot reverse it. I cannot annul it. I cannot alter it. What God has spoken, what God has ordained, what God has promised, it shall come to pass. If you are blessed by God, no one can revert it. Kung ipanalanginan ka sa Ginoo, kung panalanginan ka sa Ginoo, wala gyud bisan kinsa nga makaliso ana. Amen? Not even the power of darkness. In verse 26, Balaam answered, sige magpangkulit sa iyo si Balak. So in verse 26, namin siya, ipag-iinan ka naman ka. Didn't I tell you that I had to do everything that the Lord told me? And what God told me? To bless Israel and not to curse. Sa pagtapos mga igsuon, atong makitaan nga ang Ginoo nagauban sa usa ka Kristohanon tungod kay kana nga Kristohanon nagatuo ug nagasunod sa pulong sa Ginoo. In the light of our text, God withdrawn Himself from them because they are stiff-necked people, disobedient, stubborn people. Timailhan ng Ginoo naa sa tua, makita ka na siya tungod kay kita nagasunod ug nagatuman sa pulong sa Ginoo. Mao nga ang pangamuyo sa usa ka tawo na inubanan sa Ginoo mo ni siya. Ang pag-ampo daw sa tao nga giubanan sa Ginoo, susama kang Moises mo ni siya, Ginoo, ipakita kanako ang imong balanon kay ako kanang sundon. Ipakita. Ato ba nang giampo? And if we did, ato ko pong gisunod. Show me the way that I may know it. What makes us different from all other people is the presence of God in us for good. The presence of God in us for good makes us different from all other people. In verse 21, we have the phrase, He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel. Now we have our phrase, the Lord his God is with him. The Lord his God is with him. God's presence will make us favored. And being favored makes God to continue in us and for us. Ito mga igsoon, itong panganduyon, handog mo na ito ang presensya sa Ginoo. Kung ang pulong sa Ginoo ingon, I will go with you. Be favorable or be favored. By my grace, by my mercy, show yourself pleasant, soft-hearted,
a man and a woman who is willing to know my ways and very much willing to obey it. To know and to obey His ways. Amahan na mo nga langit nun, salamat sa imong pulong sa pagpahinumdom. Panalangin niya mong kasing-kasing, ug na magpabilin ka to Ginoo nga mga punto na mag-encourage ka namo sa pagkinabuhi nga uban imong presensya para sa among ikaayo. Hinamong yampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen.